Halos puputok na siya at nung na-admit ako nga, namanas na talaga yung buong katawan ko. Itong bukol na to, inipit lahat ng organs ko. Grabe. Inipit yung kalahati ng katawan ko. Manas na yung paa ko. Hindi na ako makalakad sa manas. Pati tiyan ko inipit. Puso ko, alam nyo yung puso ko. Puso mo nandito, di ba? Gitna. Puso ko nasa kilikili ko na. Yung puso ko, inakyat niya dito. Grabe yung bukol. Oh, kaya nung pag tinutudy echo ako sa kilikili ako, tinusabi ko nako. Tapos yung puso ko nakaipit pa yung right atrium, pisa pa. Inferior vena cava, pisa. Yung paglunok ko, pisa. Yung baga ko, may mets pa, metastasis pa, my God. May pleural effusion pa ako, baka cancer pa, may bukol pa. At pinakamatindi, kinain pa yung buto ko sa likod. Pang Saint Bernadette na to eh. Yung kay Our Lady of Lourdes, yung saint, yung babae. Bone pain yun eh, cancer pain. That's the worst pain. So, nung nandoon ako sa isang ospital, nakita ko yung gamutan natin sa Pilipinas talaga. Hindi talaga po pwede. Talagang mamamatay tayo. Ang daming kulang sa atin. Mabagal diagnosis, mabagal treatment, mabagal lahat. Kahit private mabagal lahat. Hindi, syempre, yung nurses natin, 1 year, ang daming kulang. Hindi lang sa charity patients, mas kulang pa. Kahit sa private, kulang din. Ang ma-example ko lang parang Carlos Yulo eh. Marami tayong magagaling na Carlos Yulo, pero hindi magiging gold medalist kasi nga wala tayong gamit sa Pilipinas. Swerte lang si Carlos, nakatrain siya sa Japan. So, marami tayong magagaling na doktor, pero hindi magiging Carlos Yulo kasi nga kulang tayo sa equipment sa Pilipinas, kaya yung hospital natin, kulang tayo sa mga magagandang gamot, like itong gamot na to, albumin lang to. Bira to gamitin sa atin dito, kaliwat kanan. Nasaksakan ako nito, 2 nito for 3 days. Naku, napakaganda. Mahal kung mahal, pero syempre, dapat marunong ka muna. Tsaka tayo hanap ng murang source sa ibang bansa, 'di ba? Dadalhin natin sa Pilipinas. Ito, hahatakin niya yung manas mo, ilalagay sa katawan mo, yung dugo mo, lalakas ka, tapos iihi mo lahat. Kita mo, gumanda kulay ko. Pang-anim na shot lang. Ayun, biglang gumanda blood pressure ko, tanggal manas ko sa paa. Yung mga sugat-sugat ko. So, one simple medicine like this, hindi na maiisip ng senador natin. Kailangan nyo ako specialist eh. Ang dami pa. Ito mga ganitong gamot, mga Neupogen. Lalo na itong Neulastine, wala na to sa atin to. So there are so many medicines for lymphoma, lung cancer, na dahil wala sa atin, kulang yung kaalaman, kulang yung coordination, nakita ko ang ganda ng setup dito. Madadala natin sa Pilipinas. Anyway, ang miracle is, nung nadala tayo dito, nakita ko, ang bilis ng gamutan. Oo, na-shock talaga ako. At mas na-shock ako, nung nalaman ko, puro politiko pala natin nandito. Oh my God. Doon ako naiyak. Biro mo, kayong mga politiko. Dito kayo nagpapakasasa. Sarap-sarap ng mga check-up nyo dito. Pag uwi nyo doon sa atin, mamimigay lang kayo ng bigas. My God. My God, we treat people like animals. Pinoys are not animals. Kaya wala akong nakakapagtakot eh. Feeling ko nga sa atin noon, 3 days na lang, sure ako patay na ako in 3 days. But here, nung unang video ko, di ko alam kung mabubuhay ako o hindi eh. Nag-sepsis pa ako eh. Pero ngayon, kita mo ginawa ni God. Diba, Doc Lisa? Na-shock yung doktor ko. Sabi ng doktor ko, si Dr. Ang Peng Tiam, napakagaling. I don't know kung makaka-consult pa kayo kasi sobra siya puno. Hindi nga siya tumatanggap ng halos new patients eh. Patients niya, mga prime minister na, mga ganyan-ganyan na. Pero nakalusot lang ako sa kanya, ayaw pa niya ako tanggapin. Meron lang nagmakaawa sa kanya. Ang sabi sa kanya kay Dr. Ang Peng Tiam, ito si Doc Willig, isingit mo, gamutin mo.
Pag ginamot mo yan, marami pa siyang tutulungang Pilipino. Kaya ako naiyak doon. Para pag binuhay mo siya, marami siyang bubuhayin. Kaya nga ako tumatakbo eh. Kaya wala akong choice eh. Di ba? Wala akong choice eh. Dito ako dinala eh. Kung patay-patay na ako. Itong bukol na to, ino-open up niya yung third eye ko. Nakita ko na nanay ko, sinusundo na ako. Na life review na ako, alam ko na ginawa ng bata ko. Pwede na talaga ako tumigil eh. Ang sabi sa akin, pwede ka na umuwi sa langit. Tapos na mission mo, Doc. Marami ka na nagawa at 60. Pero kung gusto mo pa dagdagan sa Pilipinas, dadagdagan ka pa baka ng 7 years, 20 years. Maghihirap ka dyan. Maghihirap ka sa Pilipinas. Marami babati ko sa'yo, mahihirapan ka. Pero, tutulungan ka ng Diyos, marami ka masisave. Gusto mo pa ba? Eh, syempre, gusto ko pa ba? Diba? Yun naman purpose natin, diba? Maggaya si Jesus. Yun lang naman eh. Kaya sabi mo, politiko ako. Ano pa isisinungaling ko? May cancer na ako, my God. Diba? At ang miracle dito, Lisa, yun na nga. Sabi nung doktor natin, si Dr. Ang Peng Tiem, napakagaling. Ang daming Pinoy dito. Diba? Ikaw na magkwento. Puro sinasabi na hopeless case sila sa Pilipinas. Siguro may 10, 20 na tayo nakusap. Puro hopeless case sa Philippines. Hopeless case. Pagdating dito, biglang gumaling. Doc Lisa. Yes, okay. Yung mga miracles po, ang dami-dami. So, talagang mabait si God. God is a divine healer. Yung una pa lang, di nagkasakit si Doc. Sabi nung kuya niya at saka ate niya, punta ka na doon. Kasi meron tayong kaibigan na gumaling doon. So, dali-dali, wala kaming dala kahit ano, lumipad kami dito. Walang pera, walang kahit ano. Wala na kaming nadala. Kasi from the hospital, diretso aeroplano, diretso na rin ulit sa dito sa hospital dito. Okay. And then, yung friend nga ng kuya namin, siya yung nagsabi na kay Dr. Ang Peng Tiem na tanggapin mo ito. So, yun lang, miracle na yun. Tapos, pagsakay pa namin ng airplane, may isang magaling na surgeon. Katabi lang namin siya. So, natulog lang siya the whole time. Pero, syempre, mas confident ka na. Kasi may katabi kang doktor, magaling daw na surgeon yon. Narinig namin dun sa mga crew ng airplane. Ayaw kasi ako paalisin sa hospital. Sabi ko, mamamatay na ako, ayaw nyo pa ako patakasin. May tubig daw kasi ako sa baga. Bawal daw mag-airplane. Sabi ko, mga pasyente natin sa PGH, kalahating baga, may tubig naglalakad Pagbigyan mo na ako, mamamatay na ako dito sa Pilipinas. Parang tayo nakakulong. We are like in jail in the Philippines. Diba? Kasi iba yung gamutan talaga sa ibang bansa. Kailangan ma-apply natin. Gagawa tayo ng setup, ma-apply natin. Libo-libo mabubuhay. Hindi siya simple. You have to trust me. I got the brains to do it If God gives me the time, I will do it. Hindi ko kayo papahiyain sa Senado yung sa likod lang, imi-meeting ko yung mga ospital na yan. Bilisan yung mga report, di ba, Doc Lisa? Huwag naman maghihintay ng pathology report na 2 weeks, 1 month, patay na yung pasyente. Di ba? Di ba? Hindi na aabot yung pasyente. Anyway, ano nga yung kinakwento? Okay, so, ang second po na miracle doon, napunta tayo sa isang magaling na doktor at magaling na ospital. So, lahat sila, yung mga Pinoys dito, sinasabi, isa ho yan sa pinakamagaling dito. So, dali-dali, ginawa lahat ng laboratory, lahat may resulta agad. Ang bilis. Tapos, gamutan dito, mabilis. Miracle na po yun. Kasi every hour, every minute counts. Bawat segundo na nandyan yung hindi magandang bukol sa katawan natin. Siyempre, iikot yung mga bad cells na yon sa ating dugo at pwede siyang magkalat sa iba't ibang lugar.